Xiaowen, nasan ka? Inay, bakit nandito ka na naman? 25 taon na ang nakalipas. Pumunta ang tatay mo sa junk shop para magbenta ng basura. At mula noon, wala na siyang balita. Dito kami naghiwalay. Maghihintay ako sa pagbalik niya. Inay, huwag ka nang maghintay. 25 taon na ang lumipas. May ipakikilala akong mapapangasawa sa iyo. Anong mapapangasawa? Matanda na ko. Ayaw ko. Inay, ang magiging asawa mo, nasa Longteng Hotel, sa Private Room 2. Ganito na lang, tulungan mo ang anak mo. Tingnan mo ang hotel, pwede ba? Ang bayan ng dating kaklase kong si Mianzi. Paang kapareho ng kay Xiaowen. Baka sakali makuha ko sa kanya. Ang balita kay Xiaowen. Inay, anong tinitingnan mo? Class reunion, kahit simpleng damit lang okay na. Hoy, anak, dalhin mo to sa bahay. Hoy, saan ka pupunta? Longting Hotel. Hoy, magpakita ka na mabuti sa pag-aasawa. Boss Gu, parang pumunta ang Lola SA Class Reunion. Class Reunion. Boss Gu, kapag nagkikita ang mga matatanda, ipinagmamalaki ang mga anak o ang pensyon. Ganyan ang suot ng Lola, sabihin mo sa manager ng Longteng Hotel. Ipagmalaki ang pagtrato sa Lola. Kapag may pabaya, wala ng trabaho. Ano? Asawa ng pinakamayaman, sasali sa class reunion? Kahit hindi ko pa nakikita ang amo, pero naririnig ko, mabait at mabuti ang kalooban. Gamitin ang kanyang gamit. Tiyak na hindi siya magagalit. Kahit hindi ako katulad ng asawa ng pinakamayaman. Pero hindi ba ako mas magaling kaysa kay Gufeng, na laging nangunguna sa akin noon? Hoy, sabihin nyo, sino sa ating mga babae ang pinakamaswerte? 30 taon nang hindi nakikita. Naging asawa ng pinakamayaman. Pinakamayaman. Ang anak ko, nagtatrabaho sa Gu Corporation. Sinabi niya sa akin na itong matandang ginang ng pinakamayamang tao. Palaging nagsusuot ng isang lambis na tupang jet pendant. Ay, hindi pwede. Kailangan ko na siyang salubungin. Kapag nagawa ko to, ang papapalakas ng posisyon at pagtaas ng sahod ng aking anak. Ay isang salita lang ngayon. Ako na nga, pupuntahan ko na siya. Hindi na ako makipagsasagot. Pupunta na ako. Pupunta na ako. Dalawamput-lima na taon na. Bumalik na ako. Itay, nasa ikalawang pribadong silid ang iyong nakatakdang makasama para sa pakikipag-date. Bakit bigla ka na lang nagpasya na makipag-date? Naaalala mo pa ba? Ang ate Yanzi na sinabi ko na sa'yo noon? Noong siya ay bata pa, parang isang maliit na layog. Palaging nagdadaldal. Kaya lagi ko siyang tinatawag na Yanzi. Nalala kaunan gayon, si Ate Yancy. Nahanap mo na ba siya? Hindi naman siguro siya itong nakatakda mong makasama sa pakikipag-date ngayon, di ba? 20 taon na ang nakalipas. Niloko ako ng may-ari ng basurahan at dinala ako sa ibang bansa. Iniwan ko siyang mag-isa na pinalaki at pinatanda ang bata. Ngayon, bumalik na ako. Gusto kong ibawi ang lahat ng ito. Ibibigay ko sa kanya ang buong mundo. Bilisan ninyo, tumabi kayo. Bini-bini. Ay, ayos ka lang ba? Tulungan mo akong tumayo. Paumanhin, nasira ang preno ng bisikleta. Sino ang tinatawag mong binibini? Pahiran ko ito. Umalka. Paumanhin talaga. Itong bag. Bakit parang pamilyar na pamilyar sa akin? Itago mo yung maruming kamay mo. Nabahiran mo ang aking bag. Kaya mo sakpeng bayaran ito ha? Itong bag at itong damit bakit? Ito. Yanzi. Ikaw talaga ito. Ay naku. Kaya pala, sino itong napakabulag na taong ito? Ikaf pala Gufeng. Yanzi, naaalala mo pa ba si Xiaowen? Hindi ko siya kilala. Sabi ko nga Gufeng. Hindi naman ako nagkamali. Ikaw talaga itong nagtitipon ng basura mula pagkabata hanggang pagtanda. Bakit ganyang uri ng tao gaya ka? Naglakas loob ka pang pumunta sa pagtitipon ng mga kaklase. Yanzi, hindi mo talaga naalala si Xiaowen? Mag-isip ka ulit. Sabi ka unang gabi hindi kita kilala. Tama na yan, huwag kang magpanggap na close. Tanong ka OSIO. Paano mo babayaran ang high-end kong dress na nadumihan mo? Ah, yan, silk yan. Meron akong ganyang eksaktong-eksakto.
Kung mamaya, Tumahimik ka nga. Karapat dapat ka bang magsuot ng pareho sa akin? Ang ganda ng jade pendant na to ah. Ito na lang ang pambayad. ibalik mo sa akin ang jade pendant. Ay naku. Ang ganda at maharlika. Jade pendant. Ayon siya yon. Yancy, ikaw pala ang mayamang matrona. Kailan naging mayamang matrona si Mayanzi? Huwag kang magsalita ng basta-basta sa pangalan ng matrona. Umalis ka diyan. Lagi kang nagyayabang sa akin, Yanzi, na binibilhan ka ng anak mo ng kung ano-ano. Yun pala, mayamang matrona ka. Bakit hindi mo sinabi agad? Ang humble Montag naman. Mayamang matrona. Nagkakamali kaya sila? Tama lang. Magagamit ko tong pagkakakilanlan na to para mapahiya sila. Ako nga ang mayamang matrona. Pasensya na at naghintay kayo. Walang problema, matrona. Tara na sa loob. Oo, halina po, matrona. Ang kapal ng mukha ni Mayanzi, ninakaw pa ang jade pendant ko. Sobra-sobra na. Tingnan natin kung paano kita pagbabayarin. Tita Yancy, bakit iba yung sinabi Montag? Kaysa kay Papa. Umupo po kayo, matrona. Ituring nyo na lang akong ordinaryong tao. Umupo na kayong lahat. Hindi po kayo ordinaryong matrona. Ang anak niyo po ang presidente NG Gu Corporation. Umaasa pa naman kaming mga dating kaklase sa inyo. Yitset, baka nga hindi niya alam. Ang pangalan ng presidente ng corporation. Impostora. Anong pinagsasasabi mo diyan? Paano naman hindi malalaman ng matrona namin? Ang pangalan ng anak niya. Oo nga. Sabihin mo, Mayanzi, ano ang pangalan ng anak mo? Sabihin mo, matrona. Gu. O, si Heu Nang Hue. Sige, magpanggap pa kayo. Aray. Ano nang ginagawa mo? Ito ay reunion ng mga dating kaklas. Zeno ka? Lumabas ka. Ay naku. Hindi niyo ba siya kilala? Siya ang class beauty natin nung high school, si Gufeng. Nabubuhay lang siya sa pagbibote ngayon, kawawa talaga. Bote-bote lang. Isang magbobote, dapat ba siyang makisama sa atin? Ano naman kung magbubote? Hindi naman ako nagnanakaw. Bakit hindi ako karapat-dapat? Anak ni Laolin, senior engineer. Si Lawang, professor sa universidad. At ang class president natin, nasa abroad ang mga anak. Sweldo 100k monthly. At ang anak ko, senior vice president SA Gu Corporation. Anak Montag, ano? Magbobote lang, anong magandang anak ang mapapalaki niya? Tama ka. Waiter, dalhan mo kami ng upuan. Kaya pala nagkita-kita ang batch natin pagkatapos ng 30 taon. Para magpalakasan lang pala. Narito po ang upuan, sa pintuan na lang. Hindi tulad ko, may anak akong pinakamayaman sa bansa. Tama. Nanay ka o yon. Ma, bakit nandito ka? Ma, Mayanzi, sabi mo ba ang anak mo ay pinakamayaman sa bansa? Bakit? hindi ka pala mayaman. Lola, hindi pala pinakamayaman ang anak mo. Waiter lang pala. Ay, Gunan, waiter pala. Hindi Gunanju, ha? Ma, hindi ba nasa gu family ka? Binata, hindi kita kilala. Nagkakamali ka ng ina. Hoy, classmate namin si Mayanzi. Lola NG Gu Corporation. Isang weiter ka lang, asa KPA? Ma, sa'yo lahat ng sweldo ko, maubos na ang gatas. Wala akong pera. Bakit ganito ang anak ko? Walang kwenta, walang pera, walang kakayahan. Asawa mo, umalis pa. Gunan, sabi ka OSIO. Huwag mo akong tatawaging ma sa labas. Kung hindi, wala kang makukuhang pera sa akin. Pasensya na, nagkamali ako ng tao. Balik ka.
Anak, tinutulungan mo siyang magpanggap na lola. Alam ba ng manager ninyo? Hindi siya nanay ko. Mayanzi, ang babaw mo naman. Anak mo to. Anak K.O., Presidente. Hindi waiter. Grabe ka naman. Hindi talaga ako dapat pumunta sa mapagkunwaring pagtitipon na ito. Ah, Gufeng, ilang bises mo nang sinuway ang aming ginang. Ito ang aral para sa iyo. Ang lugar na ito, hindi ito pwede na kung gusto mong pumasok-papasok ka. At kung gusto mong umalis-alis ka lang. Si Tiyahin Yanzi na sinasabi ni Papa na mabait at matapat, ay sobrang mapanghusiga at masama pala ang ugali. Ikaw, Mayanzi, matagal na kitang tinitiis. Ba't sa akin, Jade? ay... Ano? Itong jade pendant na sumisimbolo ng marangal na katayuan ng ginang, iyo ba ito? Kung ganun Gufeng, ikaw pala ang tunay na ginang ng pinakamayamang pamilya. Siguradong nawala lang ito ng ginang ng pinakamayamang pamilya. At nagkataon lang na nakuha ng basurero na si Gufeng. Kayo lahat ay bulak ba? Napakahirap ni Gufeng. Paano siya magkakaroon ng jade pendant? Akin talaga itong jade pendant na ito. Gaya ng sinabi ni Miss Soshan, ang may bahay na nakaupo sa pangunahing upuan, siya nga pala iyon. Siya nga pala ang ginang ng pinakamayamang pamilya. Ginang, ako ang manager ng Longteng Hotel. Ito po si Miss Soshan. Ito ang regalong ipinapahatid niya po sa inyo. Para sa akin? Hindi ko akalain na kumbinsi pa ng anak kong sigunan ang manager para makisabay sa aking dula. Manager, bakit mo siya tinawag na ginang? Siya ang ina ng pinakamalaking may-ari ng Longteng Hotel, na si Ginong. Hindi ko siya tatawaging ginang. Dapat ba na ikaw ang tawagin kong ginang? Tama naman, ginang. Sinabi ni Miss Soshan, itong regalo ay, regalo sa paghaharap mula kay Kondi Chiawen na para sa inyo. Ilalagay ko lang po dito. Kondik Siyawen. Siyawen, siya kaya iyon? Konde Xiaoen. Siya ang pinakamayamang tao sa Chinese community sa ibang bansa. Kaya pala siya ay dayuhan. Narinig ninyo lahat, di ba? Gufeng. Sinabi mismo ng manager na ako ang tunay na ginang. Kayo dalawa. Hawakan ninyo siya para sa akin. Ano? Walang hiya kang matandang babae. Lakas ng loob mong nakawin ang jet pendant ng ginang. Ibalik mo sa amin. Ginang, ito po ang inyong yadong dong. Ibalik mo sa akin. Matagal na tayong hindi nagkita, Mayanzi. Ang lakas ng kapal ng mukha mo. Lola, paulit-ulit siyang sumasagot sa'yo. Walang modo. Dapat mo siyang turuan ng leksyon. Di ba, mga kasama? Gufeng, naalala ko. Parang allergic ka sa peanut butter. Kapag kinain mo kahit kaunti, magkakashock ka. Anong balak mo? Huwag kang lumapit. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka ba natatakot sa magagawa ng anak ko sa'yo? Ang anak ko ang presidente ng Gu Corporation. Anong klase ang anak mo? Keinen Montag. Tu. Kein. Ma. Bakit wala PA si Mama? Dapat tapos na ang class reunion. Boss Gyu. Tatay, tunay naman kayong ama ko. Huwag kayong mahiya. Sige, anak. Hindi pa alam ng nanay mo. Ako yung blintit niya. Di ba? Balak ko lang naman. Bigyan siya ng sorpresa. Boss Gu, tumawag sa'yo kanina si Lola. Mahina ang signal sa halway, hindi ko nasagot. Anong kailangan ni Mama? Pupunta ako sa kabilang kwarto para tingnan. Sakto, sabay na tayo. Tatay, Kuya Nanjue, pumunta ako sa kabilang kwarto kanina. Tiningnan ko si Tita Yanzi. Masaya siya. Huwag na tayong umabala kay Tita at sa kanyang mga kaklase. Sa kanilang pagtitipon. Tama. Si Tita Yancy. Ang unang pag-ibig ni Tatay. Kung makikita ni Tatay, na inaapi ni Tita Yancy ang kanyang mga kaklase. Ang sama ng ugali niya, siguradong masasaktan at madidisappoint siya. Nanju, huwag na tayong umabala sa nanay mo. Dito ka na lang kwentuhan tayo. Sige, huwag kayong mag-alala, Boss Gu. Nandiyan ang manager, walang mangyayaring problema. Sa side ni Lola. Kain ka ah. Kain. Ay. Gufeng, gusto mo bang mamatay? Gusto ka o lang siyang takutin. Bakit kinain niya talaga? Ay. Mayanzi, tingnan mong mabuti.
Hindi ito peanut butter, kundi Indonesian curry sauce. Ikaw na ang asawa ng pinakamayamang tao. Hindi mo pa ito kilala? Anong ink pad? Hindi naman ako nagpiprint ng daliri. Ang Indonesia ay isang bansa. Ang Indonesian curry sauce ay isa sa mga specialty nila. Oo. Anak ko ang pinakamayaman. Araw-araw kong kinakain ang pinakamahalagang pagkain sa bundok. At dagat. Kanina'y nagkunwari akong hindi alam dahil inaalala ko kayo. Baka wala kayong alam. Zinoon gabi ang walang alam? Mayanzi, Siyempre, ikaw ang walang alam. Para bang araw-araw kang kumakain ng mga mamahaling pagkain? Hindi ba't noong nagkakalakal ka pa lang, nakapulot ka lang ng isang bote ng Indonesian curry sauce? Tama, ang hotel na ito, ang may-ari nito ay ang matandang ginang. Siguradong marami siyang alam. Tama, ang buong hotel na ito. Ay amin. Kumain kayo ng anumang gusto ninyo. Libre. Talaga ba, matandang ginang? Magkano lang naman ang isang pagkain? Kumain kayo ng husto. Weiter, ang menu. Abalone, lobster, caviar. At Buddha jumps over the wall, black truffle. Ang pagkain na ito, Ese. Ang pagkain na ito, wala sa ilang daang libo, hindi ito bababa. Matandang ginang, tapos na kami mag-order. Baka gusto mo pang magdagdag? Bakit lahat ito ay traditional Chinesische Charaktas? Ito ba ay manok o ibon? Ano nang nangyayari? Hindi mo ba alam basahin? Ito ay Zagifit Chinesische Charaktas. Alam ka o ito? Ang horse treading on a flying swallow. Bigyan mo ako ng 10 order. Bihira ang pagkakataong ito. Kailangan kong sulitin ito ng husto. matandang ginang, ito ay piyesa ng gusheng, hindi ulam. Ano? Ni traditional Chinese characters, hindi mo pa alam? Talagang nagpapanggap lang. Lahat ng ulam sa menu, bigyan mo ako ng isang order bawat isa. Gusto mo ka bang pag-isipan ito? Ang dami ng in-order mo. Hindi ninyo maubos ang lahat. Ano ang problema Montag? Weiter? Siya ang ina ng boss ninyong sigu. Bakit ka nang istorbo? Tama. Hindi naman problema sa matandang ginang ang konting pera lang. Sige na, mageng ka na. Sige na. Ang buong hotel, anak ko ang may-ari. Papaano ako, ang matandang ginang, magbabayad pa? Kumain kayo. Sige, kumain. Sabay-sabay tayo. Salamat matandang ginang. Ito ang baso. Sige. Salamat matandang ginang. Tagay matandang ginang. Tagay. Ang dami at ang sarap ng kinain. Gufeng, bakit hindi ka kumakain? Kung hindi ka kakain ngayon, hindi mo na ito makakain sa buong buhay mo. Sawa na ako. Tapos na kumain ang matandang ginang. Talagang pagtanda mo, mahilig ka na sa drama. Ano ang nangyari? Masarap ba ang pagkain? Cash o card ang bayad? Ano? Ako ang nanay ng boss ninyo. Kailangan ko pa bang magbayad ng pagkain? Hindi ba ninyo alam ang patakaran? Ilista Montag na lang. Sabihin mo sa manager ng Longting Hotel na makapita ng magandang pagtrato sa matandang ginang. Kung may pagpapabaya, walang matitira. Opo, matandang ginang, walang problema. Ano pa po ang kailangan ninyo? Narinig ko na kahit si Guzong mismo ang dumating. Kailangan pa ring magbayad, walang espesyal na trato para sa kahit sino. Ganito po, matandang ginang, ang aming Longting Hotel ay hindi tumatanggap ng pautang. Pa sa inyo, matandang ginang, parang baya lang ito. Sundin ninyo ang patakaran bilang halimbawa. Tama. Ang ating matandang ginang, hindi kumikibit mata kapag nagbabayad. Ginang, ipakita ninyo sa amin ang inyong pagiging buong pusong magbabayad. Magkano? Isang kainan lang, siguro 500 piso ang pinakamataas. Kabuuan ay 20,000. Ano? 20,000. Matandang ginang. Ano po? Matandang ginang, ano po ang nangyari?
Gufeng, anong ginagawa mo? Tumayo ang matandang ginang para magbayad, kung hindi. Ikaw ang magbayad para sa kanya? Wala akong pera. Ano na? Hindi naman siguro dahil sa bayarin sa pagkain natakot ka. Wala kang pera. Ngayon makikita namin kung paano ka magpanggap. Ang nanay ng pinakamayaman, walang pambayad? Zeus. Alam lang naman, Gufeng. Sa tingin ko, ikaw lang ang walang 200 piso dito. Ano pa ang hinihintay? Magbayad ka na. Ano ito, karne ng dragon? Ang mahal pala, Zana. Hindi na lang ako nagpanggap na matandang ginang. Ano? Wala kang dalang pera. Nakalimutan ko. Hindi ba ang anak mo ang pinakamayaman sa bansa? Tawagan mo siya. Para siya ang magbayad. O baka naman, gusto mong hatiin namin ang bayarin? Hoy, matandang ginang. Hindi, mga ordinaryong tao lang kami. Nakikisali lang kami sa pagkain dahil sa inyo. Tumawag ka na kay Guzong, matandang ginang, tawagan mo na. Ako na ang tatawag. Tatay, hindi ba naghahanda ka ng konsyerto para sa kaawan ni nanay? Naghanda ako ng pambansang orkestra para sa kanya. Ang ganda. Nandiyo sa mga taong ito. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa nanay mo. May utang na loob ako sa inyong mag-ina. Ang dami naman. PA, dapat ka ulang tu. Tawag si Chairman Gu. Hello. PA, may urgent AKO. Aalis muna ako, babalik agad. 20,000 lang laman NG kakao. Pera, yan ni gunan. Kung malaman niya, na ginamit ko ito para magyabang, kahit nanay niya ako. Papatayin niya kao. Gusto niyo ba, Lola, tawagan ka si Bosku? Wag. Ano NG kailangan niyo kay Bosku? Bosku. Bakit nandito si Nanju? Assistang Lin. Kasama ni Bosku ang general manager niyo. Pinag-usapan ang ballroom, Manager Liu. Hindi ba niyo inalagaan si Lola? Sinong maglalakas loob? Dai ba, Lola? Assistant ng pinakamayamang si Bosku. Alam niya dapat itsura ni Lola. Ay naku. Dudurugin niya kao. Lo. Si Bosgu at ang pinakamayaman sa Wall Street, ang count na si Xiaoen, magkakasamang magdaraos ng Sunset Music Ball para sa kaawan ni Lola. Mga matalik na kaibigan ni Lola, pinadala ako ni Bosgu. Paanyayahan kayo. Lola, dahil sa inyo, makakasama kami sa napakagarbong party. Ay, sulit na ang buhay ko, Lola. Sino naman tong matandang ito? Hindi niya ako diniin. Baka, tong assistant ni Bosku. Hindi rin kilala si Lola. Ayos. Maliit na assistant. Bayakan Montag, tong kinain kao. Ako, maliit na assistant, walang malay. Inuutusan ka ng amo mo, magbayad ka na. Si Lola namin. Itong matanda, nagpapanggat si Lola namin. Parang katulad, to ng bagong kasambahay ni Lola. Nakbibiro ka, Lola. Kayaman Montag. Paano ako, maliit na assistant, ang magbabayad? Gusto niyo ba? Puntahan mismo si Bosku? Hoy, tong hamak na empleyado, hindi mo ba alam sinusubok kita? Papalisin ka ng anak ko. Anong tingin-tingin? Bayaran mo na. Si, Lola. Sino ba, tong mga kaibigan Montag, Lola? Lola, ito po. 20,000 kao yan, buhay kao yan. Ano, Mayanzi? Huwag mong sabihing nanghihinayang ka sa pera. Sa ganitong pagkakataon, huwag magpahalata. Zazalipia ako sa Sunset Ball. Kapag nakuha ko na si Count Xiaoen, ako na ang magiging tunay na mayamang matrona. 20,000 lang, wala yan. Sariling sikap, sariling hirap. Sarili ang nagdala ng problema. Tigil, sinong nag-utos sa'yo na hawakan yan? Sunset Ball. Yan ang social na party na inihanda ng anak ko para sa akin. Anong karapatan mo para sumali? Sige, hintayin natin kung sino talaga ang karapat-dapat. Akala ko makakakuha ako ng balita kay Menzi. Tungkol kay Xiaoen. Mapanlangit na party. Dapat hindi na lang ako pumunta.
Hindi ba ito ang blind date na inayos ni Nanju para sa akin? Sino ba talaga ang ipina-arrange mo para sa akin? Naagaw ni Mayanzi ang jade pendant. Hayaan na, siguradong magpapanggap siya bilang ako sa Sunset Ball. Mukhang kailangan ko talagang sumali sa party na to. Wow, ang ganda pala dito sa labas. Paano pa kaya sa loob? Mas maluho siguro. Oh, class president. Hindi ba nakasali ang anak mo sa ganitong party? Anong ipinagmamalaki mo? Kahit gaano kagaling ang anak mo, hindi pa rin katulad ng anak ni Mayanzi. Naku, Matrona. Matrona, dumating ka na rin. Ikaw ang sandigan ko. Matrona, bakit hindi ka nagbihis? Kahapon pa yan ang suot mo. Matrona. Gusot na ang damit mo. Kazi kagabi, late ka na umuwi. Nakasara na ang pinto ng bagong amo. Dapat nagdala na lang ako ng 2 damit. Nagmamadali lang ako, kaya mali ang suot. Tatawagan ko ang anak ko para makapagpalit. Alam ko kung saan ang dressing room. Tara, Matrona, samahan kita. Samahan ka naming magbihis. Matrona, tingnan mo, ito ang dressing room mo. Dito. Wala namang tao. Tara, samahan ka naming magbihis. Magsisimula na ang party. Pasok na tayo. Ay. Ikaf ang bidang gayon. Kahit mahuli ka. Hihintayin ka ng lahat, Matrona. Maraming gown dito, tignan natin. Tara na, Matrona. Dito na. Naku, Matrona. Ang daming magagandang damit. Ang sosyal. Ang dami kung kukuha ako ng isa. Hindi naman siguro mapapansin. Sige, ito na. Anong tunog? Siguro yung katulong na mag-assist sa'yo. Matrona, bilis, magbihis ka na. Gufeng, bakit ka nandito? Mayanzi ah. Nagulat ka ba nang makita mo ako? Paano kayo nakapasok? Dito ang dressing room ng matandang ginang. Matandang ginang, ikaw. Gufeng? Hindi ka talaga ang tunay na matandang ginang. Ang tunay na matandang ginang. Nandito. Aray. Nakasuot ka pa ng damit na matandang ginang namin. Ang kapal talaga ng mukha mo. Mabuting ga es ayo, Gufeng. Ang lugar na ito, pwede bang pasukan ng katulad mong uri? Lumabas ka na agad. Yuri, sabihin mo sa kanila kung ano talaga ang uri ko. Baka nagkakamali tayo ng pagkakilala. Yung nga mayayaman. Laging nakatunganga. Sa kanilang dalawa, mas mukha siyang matandang ginang. Anong binubulong-bulong nyo? Magsalita kayo. Hindi namin siya kilala. Kayong, Ano ba ang ginagawa ninyo? Nagkakamali pa kayo ng tao. paano nyo ako hindi makikilala? Sino ang nag-hire sa inyo? Sige na, sige na. Lumabas na kayo. Kasalanan ito ni Gufeng, ang kapal talaga ng mukha. Sabi ko na, isa kang basurero. Bakit ka nandito sa ganitong social na party? Anong pakialam mo? Oo nga. Nagnakaw ka pa ng damit na matandang ginang namin. Ang baho. Kayong dalawa ang mabaho. Marumi ang isip, pangit ang ugali. Sige na, sige na. Hubarin Montag na, yan. Umalis ka na. Hubarin mo. Ano? Suot mo ang damit ko. Hindi mo ba ito huhubarin? Gusto mo bang hubarin ko ito para sa'yo? Mukhang gusto mo talaga ang damit ko ah. Kaya pala pamilyar yung suot niya. Yun pala yung luma kong damit na itinapon ko. Sige. Ihuhubad ko para sa'yo. Ah, Matandang ginang, ayos lang po ba kayo? Bakit ang sikip nito? Gusto mo ba akong mapahiya? Ikaw ang gustong magsuot, wala akong kinalaman dyan. Hindi ang mga damit ng matandang ginang. Laging custom-made, di ba? Bakit hindi ka siya sayo? Tumaba lang ako, hindi ba pwede? Tumaba ka. Pero ang paa mo, dapat hindi nagbago ang sukat, di ba? Bakit ang liit naman ng sapatos na ito?
Ano? Takot kang magsuot? Hindi mo kasya ang damit ni Lola. Ang sapatos, di mo pa magamit. Tingin ko, hindi ka talaga ang tunay na mayamang si Lola. Sinong nagsabing hindi ako? Ang zapatos na tu akin tu. Hinahanap mo lang ang hirap. Tingnan mo, sakto naman sa paa. Talagang mapagpanggap ka, nagpapakahirap ka pa. Ibalik mo ang aking jade pendant. Umalis ka diyan. Sa tingin ko, ikaw ang mapagpanggap, Gufeng. Hindi ka kabilang sa aming grupo. Huwag kang magpalipat-lipat sa harap namin. Oo, talagang hindi ako kabilang sa inyong grupo. Mabuti naman alam Montag. Wala kang karapatang dumalo sa Sunset Ball. Dahil kapi aalis, Hihintayin mo bang tawagin ko ang gwardiya? Sino ang nagsabi sa inyong wala akong karapatan? Hoy, anong gagawin ni Gufeng? Wala naman siyang imbitasyon, di ba? oo. Si Gufeng na matandang yan. Siguradong papasok sa loob. Guguluhin ang aking Earl Chowen. Ay, Lola, hindi basta-basta si Gufeng. Baka naman. May panibagong kalokohan yan. Gufeng, huminto ka. Nandito na si Boss Gu. Magandang araw, Lola. Ang daming tao. Lola, mas malaki pa to sa entablado ninyo. Bakit parang nagpapakumbaba sila kay Gufeng? Mukhang si Gufeng, kahit anong gawin. Gustong makadalo sa piging na to. Ginastos pa ang panghukay para magpatawag ng mga artista. Laro ng mahirap. Mapagpanggap. Magandang araw, Lola. Nagpadisenyo ako ng ilang gown para sa inyo, utos ni Boss Gu. Alin ang gusto ninyo? Isang maliit na salo-salo lang naman to. Bakit nandito na rin ang taga-disenyo? Lola, kagustuhan po ito ni Boss Gu. Tatay, Nandito ka na, Kuya Nanyue. tatay, magsisimula na ang sayawan. Ito, ang mga regalong ipinaghanda mo. Ito ang kanta na isinulat ko para sa nanay mo. Tingnan mo, Mahilig na mahilig sa pagkanta ang nanay ko. Kamakailan lang, tinawag siyang Masked Song Queen. Siguradong kakantahin niya ang kanta ninyo. Sa mismong sayawan. Sushan, pumunta ka muna sa Sunset Ball. Ibigay mo itong kanta. Kay Tita Yanzi. Tatay, magsisimula na ang sayawan. Samahan mo na kaya ako. Nanju, sa mga nakaraang taon, napakarami kong pagkukulang sa inay mo. Gusto kong pumili pa ng ilang regalo para sa kanya, manatili ka. Tulungan mo akong pumili. Eh di mauuna na ako sa sayawan. Anong invitation? Siya ang mayamang may bahay ng pinakamayaman. Ina ng boss nyo, kailangan pa ba niya ng invitation? Ginang, Sigs na, isang empleyado lang. Bakit mo pipilitin? ikaw talaga ang ginang? Tawagin mo ang ilan, may nagpapanggap dito. Ginang, Nagpapanggap? Anong ibig sabihin ng nagpapanggap? Dilat ang mga mata mo. Tingnan mo ng mabuti, siya ang mayamang may bahay ng pinakamayaman. Lahat kami may invitation. Bakit hindi kami papasukin? ang mayamang may bahay ng pinakamayaman, hindi kailangan ng imbitasyon, diretso lang pasok. At ang mayamang may bahay ng pinakamayaman. Hindi dito dumadaan sa eksklusibong daanan ng ginang. Anak, bakit hindi ka pa dumarating? Bumibili ng regalo? Wala namang kailangan si inay. Sige, mamaya na tayo magkita. Ginang, magsalita ka naman kung hindi kailangan ng invitation. Bakit hindi ka pa umalis diyan? Hindi ka naman mayamang may bahay ng pinakamayaman. Ikaf. Siya ang mayamang may bahay ng pinakamayaman. Tita Yancy. Nandito na po si Binibining Sushan. Zeno ka? Ako si Sushan. Ang tatay ko ay Conde Chiawen. Noong reunion nyo ng mga kaklase, nagdala ako ng regalo para sa iyo. Ay.
Ikaw pala si Sushan, anak. Paano ka-o? Makakalimutan yon. Bukas na. Siege. Tita Yancy, tuloy po. Mabuti, mabuti, ikaw talaga ang matalinong bata. Hindi tulad ninyo. Mga bulak. Tara na. Wow, ginang, si Ginunggu at Konditsyawen. Napaka-importante sa iyo. May banda pa, ginang, marunong ka bang kumanta? Ako, hindi. Napakagaling kumanta ni Tita Yancy. Siya ang sikat na masked singer ngayon, ang masked singer. Ang sikat na senior singer sa internet ngayon. Ay, Kaya pala, nung nakita ko ang babaeng nakamask, pamilyar. Ikaw pala, ginang. oo, ako iyon. Ang lakas pala ng impluensya ng mayamang matrona. Ang sarap sa pakiramdam ng pagiging respetado ng lahat. Tita Yancy, ito ang aking ama. Ang kanta na isinulat ni Earl Chowen para sa iyo, sabi ni Ginunggu. Tiyak nakakantahin mo ito sa sayawan. Siyempre naman. Isang kanta lang naman, yan. Ito, Bakit lahat ng kanta ay Ingles? paano ka-o kakantahin yan? Tita Yancy, ano ang ginangyari? Kanta ng tatay mo. Ayaf Montag ba? Gusto ko talaga. Pero, bakit lahat ay kanta sa Ingles? Sabi ng tatay mo, noong bata ka pa. Paborito mo ang mga kanta sa Ingles. Ah, oo, tama. Paborito ko ang mga kanta sa Ingles. Matrona, kaming mga magkakaklase, ay mga tagahanga ng Masked Diva. Hindi namin nakalain na kayo pala ang aming idol. Oo nga. Bakit hindi kayo umakyat sa entablado? At magbigay ng isang awit para sa amin. Kakanta nan gayon? Kumanta ka na, Tita Yancy. Narito na ang banda sa harap mo. Hindi pa opisyal na nagsisimula ang sayawan. Bakit hindi muna mag-ensayo? Ah, Huvak na. Ay, Masakit ang lalamunan ko. Siege. Kahit na masasaktan ang tatay mo dahil hindi mo siya mapakinggan. Mas importante pa rin ang kalusugan mo. Sayang. matrona. Ang Swerte Montag, may Earl Shawen. Na personal na nagsusulat ng kanta para sa iyo. Paano kung hindi ako kumanta? Baka magalit. Si Earl Sion. Gusto ka OPA maging countess. Kailangan kong magpasikat. Kay Earl Shawen. Kaya kung kumanta. Mga titik lang naman sa Ingles yan. Anong hirap doon? Magsisimula na akong kumanta. Marunong ba talaga siyang kumanta? Hindi ba siya ang Masked Diva? Parang hindi siya marunong kumanta. Baka pek lang itong matandang ito. Ang liit ng titik. Hindi ko makita ng maayos. Sa tingin ko, hindi mo nakikita, ayaw mo lang kumanta. Kung wala kang kakayahan, huwag kang mag-ambisyon. Saan kaya nakuha ni Gufeng ang magandang damit na ito? Mukhang napakamahal. Hindi ba sinabi ng matrona kanina na ginastos ni Gufeng ang kanyang pinakamalaking ipon para lang magpasikat sa gabi? Pero, ang bida ng gabi ngayon ay ang ating matrona. Ang lakas ng dating ng tiyahin na ito. Gufeng. Paano ka nakapasok? Siyempre, dadaan lang. Ano ba? Matanda na kaya? Malabo na ang mata. Ayos ka talaga, Gufeng. Para lang makit si Count Xiawen. Grabe ka. Walang pinipili, ha? Gusto mo maakit ang tatay ko. Sino ba talaga siya? Hindi ko kilala si Count Xiawen. Nandito ako ngayon. Para lang pagtawanan ka. Pagtawanan? Ako? Ang mayamang matrona. Anong katawa-tawa ang magagawa ko? Kanina pa yon. Ang mayamang matrona. Ang masked singer hindi man lang makakanta ng isang English song. Hoy, Gufeng, wag kang manggulo. Kanina pa sinabi ng matrona, malabo ang mata niya. Gufeng, sa harap ng maraming tao. Pinahiya mo ang matrona. Hindi ka ba natatakot kay Boss Gu? At kay Count Xiawen, Gufeng, ipapakita ko sa iyo ang dapat. Mga tauhan. Kay, magsisimula na ang handaan, pasok na tayo. Boss Gu, Count Shawen, Ong Matrona. Alangasan ko. Nasaan ang mga tao? MGA Guard? Matrona?
Kanina ko pa naririnig sa hotel, ilang guard, ang bumaba para sunduin si Count Xiawen. Dumating na si Count Xiawen. Gu Feng. Malaki na ang problema mo. Hindi ako ang may malaking problema, kundi yung mahilig sa karangyaan. Ang mayamang matrona, ang masked singer. Sige, umakyat ka at kumanta. Tita Yancy, huwag kang kabahan. Pagsasanay lang ito. Hindi talaga ako marunong kumanta. Paano di ka kabahan? Marunong akong kumanta nito, pero hindi ngayon. Ah, kailan pa? Kapag na-reveal na. Ang totoong pagkatao mo. Ikaf. Gu Feng, anong ingay mo dito? Sinabi ko na, masakit ang lalamunan ko. Bingi KBA. Ikaw na lang ang kumanta kung kaya mo. CJ, mahilig talaga akong kumanta. Hindi ito yung mga kantang pambata na kinakanta mo noong namumulot ka ng basura. Ito ay hit song, Gava. Ni Count Xiawen, ang mayaman sa Wall Street. Eh ano naman? Sigurado akong hindi mo ito makakanta. At hindi ka karapat-dapat, Gu Feng. English song ito. Ikaw, isang namumulot ng basura. Alam mo ba kung ano ang English? Huwag kang magyabang. Buong party. Nababa ang klase dahil sa mga katulad mo. Tita Yanzi at kayong mga dating kaklase. Bakit lagi ninyong inaaway si Tita? Paano kung kaya kong kumanta? Siege. Kung kaya mong kumanta, ibibigay ko sa'yo ang jade pendant at bracelet ko. Lahat ibibigay ko. Kung hindi mo kaya, gumapang ka mula rito. CJ, Talagang, di isuzuko hanggat, di inasasaktan. Kantahin mo na. Gusto kong makita kung anong tono ang kakantahin mo. Gu Feng, nahihiya ka na sa harap ng maraming tao. Tingnan natin kung saan mo itatago ang mukha mo. Maghintay lang tayo ng magandang palabas. Paano ito nangyari? Parang tinig ng langit. Maganda ang aura, matamis ang boses. Ang matandang babaeng ito ay tiyak na mayaman o maharlika. Bakit kaya ganoon ang boses? Parang Boses NG Masked Songstress? Lola, mas magaling kang kumanta kaysa kay Gu Feng. Masakit lang ang lalamunan mo ngayon. Kaya nabigyan ng pansin si Gu Feng. Ang galing. Di ko inaasahang kakantahin ni Tita ang kanta ng tatay ko. Nang napakaganda. Kung maririnig niya ito, tiyak na isipin niya kayo ang kanyang tunay na kaibigan. salamat. Tita Yanzi, bakit hindi mo subukang kumanta? Pagkatapos ng lahat, ang kantang ito ay ginawa ng tatay ko para sa'yo. Ako. Jade pendant. Ibalik mo sa akin. Di ko ibibigay. Gu Feng, ang galing mong magpanggap. Sa harap ng maraming tao, naglakas loob kang magpeke ng pagkanta. Ikaf. Peke. Paano nagmula ang ganoong magandang boses sa bibig? NG Isang Basurera? Sa aking mahabang karanasan sa pagkanta, matapang kong sasabihin na peke siya. Nagpepretend lang siya. Walang tunog na lumalabas. Tita Yancy. Hindi mo pwedeng pagbintangan si Tita. Mayansi, anong ebidensya mo na peke ako? Nagsisinungaling ka. Puro kasinungalingan, hindi ka ba natatakot sa parusa? Hoy, Gu Feng. Paano mo kinakausap si Lola? Peke ka. Hinayaan mo bang i-play ng banda ang orihinal na tunog? Kami ay pambansang banda. Lahat ay live performance. Kung hindi kayo naniniwala, pakisabi sa babae na kumanta ng walang saliw. Hindi kami sasali, alis na kami. Siege. Gu Feng. Matapang ka bang kumanta ng walang saliw para patunayan ang sarili mo? Siyempre, matapang ako. Ngunit ikaw, matapang ka bang kumanta ng walang saliw? Papatunayan mo sa lahat na ikaw ang masked singer. Kung kaya mo, kaya ko rin. CJ, galing ako sa bundok, may dalang orchid, itinanim sa hardin. Si Gu Feng kaya talaga ang masked singer. Sinong may lakas ng loob mang-api sa nanay ko? 3 beses sa isang araw kong binibignan. Hoy, Nanju. Maaga pa para mamulaklak. Yun nga, Boses ni nanay. Orchid. Awit namin to ng nanay mo, tanda ng pagmamahalan. Ay naku, Yancy. Yan ang Boses NG Masked Singer. Kung siya ang masked singer, pek pala siya? Sino ba talaga ang tutu, Tita Yancy? Sino?
Kayo ba ang mask singer o si Tita Gu? Mask singer, si Tita Yancy? Nanay ni Kuya Nanjuy, mataas ang estado. Bakit magpapanggap bilang mang-awit? Ay naku, delikado. Kung mabubunyag ang tunay niyang pagkatao. Tapos na talaga. Tapos na ako kumanta. Mayansi, ikaw naman. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamataas. Yanzi, Wow, Kondex Yaon. Tita Yancy, ayos ka lang ba? Yanzi. Sa wakas, nakita rin kita. Ay, Sus Mariosep. Ang gwapo naman ng lalaking to. Posisyon bilang kondesa. Akin na yan. Ako si Yancy. Ay, ang likod ko. Anong nangyari sa likod mo? May narinig akong inapi ka. Sino ba nang may ganyang kapal ng mukha, mga apisa? Sa magiging asawa ni Kondex Yawen. Pakakasalan niya ako. Ayos. Swerte ka o talaga. S.A. Pagtanda. Konde, siya ang humiya sa akin sa harap ng lahat. Parang pamilyar yung itsura niya. Anong ginagawa nila't nagkikibit mata? Konde, nagka-heart attack na ko sa inis sa kanya. Bakit niya ka o tinititigan? Baka iniisip niyang mahirap ko. Sana hindi ko na lang isinuot tong mumurahing bracelet. Tatay, halos 25 taon mo nang hindi nakikita si nanay. Baka nakalimutan mo na ang itsura niya. Huwag kang mag-alala. Yung bracelet sa kamay niya at yung pendant sa dibdib niya. Yung agata na bigay mo, yun ang tanda na siya talaga si nanay. CJ. Tama, ang taong ito sa harap ko ay ang ina ni Nanju. Ang Yanzi ko, ano ba talaga ang ginawa mo sa Yanzi ko? Anong ginawa mo? Hindi ko naman siya inaway o sinaktan. Bakit siya nagalit? Baka dahil sa inihayag ko kanina ang pagpapanggap mo bilang masked songstress. Kaya nahihiya ka na sa iyong mukha. Wala na akong mukhang may pagmamalaki. Hindi ako nagpapanggap bilang masked songstress. Siya ang mayamang matandang ginang, ang magiging countess. Marangal ang kanyang katayuan, imposibleng magpanggap siya bilang iba. Sino ka ba talaga? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magwala rito? Tama. Hindi mo ba alam na ang party na ito ay inihanda ng count at ng anak ko para sa akin? Ito ay para sa akin. Para sa'yo. Ang laki naman ng mukha mo. Ikaf. Oy. Tumahimik ka nga. Sabihin ko sa'yo, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Mayansi, hanggang kailan mo pa ba ipagpapatuloy ang pagpapanggap mo? Sinabi ko na. Si Yanzi ang magiging asawa ko. Hindi niya kailangang magpanggap bilang sinuman. Mukhang matanda ka na. Payuhan kita. Huwag mong ikahiya ang iyong mga anak. Matandang babaeng mapagpanggap, makapal ang makyop. Ginagawa mo lang ito para agawin ang lalaki ko, di ba? Count. Ininsulto niya ako, tinuya ako, at siya pa ang naging bida. Para bang siya ang pangunahing tauhan. Ako ang nang insulto. Ikaw ang nagsisinungaling at nang agaw ng pwesto. Tingnan mo siya. Ginagalit niya ako ulit. Tay. Huwag mo nang pahirapan ang tiyahin na ito. Hayaan mo na siyang umalis. 25 taon ko nang iniwan si Yanzi. Ano man ang mangyari, panig ako sa kanya. Marangal ang katayuan ng Yanzi ko at ikaw ay nagmamalaki sa kanya. Mga tauhan, hawakan siya. Hoy Count, ako na ang bahala. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Huwag kang gagalaw. Yanzi, Huwag kang gagalaw. ikaw ang magiging asawa ko. Sabihin mo, ano ang gagawin natin sa kanya? Ako ang sasalo. Ano ang balak mong gawin? Gufeng, kanina mo pa ako pinahiya. Ngayon. Hindi kita hahayaang makaangat ulit magpakailanman. Ano ang nangyari? Anong nangyari sa kanya? Bakit siya nagkakaganito? Parang hika. Aray. Tita Yancy. Yanzi. Ayos ka lang ba? Tiyak inatake ng hika. Dalhin sa ospital, bilis. Tatay, yung tita na yon. Wala akong pakialam kung mabuhay siya o mamatay. Si Yanzi lang ang mahalaga sa akin. Gufeng. Huwag mong isipin na ikaw lang ang marunong magpanggap na kawawa. Kaya ka orin. Tulungan niyo ako. Umalis ka diyan. Bilis, bilis, bihisin ang matanda. Nasaan ang mga tao? Bakit nawala lahat? Nanay, matanda.
Inatake ng hika. Tibayan, dalhin sa ospital, bilis. Tatay, nakatingin ka kay Tita Yancy. Nang kalahating oras na. Yung mayamang matandang lalaking ito. Tiyak na in love na sa akin. Parang ang pakiramdam ko. Yung itsura ni Tita Yancy. Medyo iba sa noong bata pa siya. Hindi kaya. Nalaman nilang peki akong matanda. Nagbabago ang itsura pagtanda, lalo pat. 20 taon na kayong hindi nagkita. Normal lang na magkaiba ang pakiramdam. Tatay, huwag kayong mag-alala. Sabi ng doktor, si Tita Yancy. Gigising na rin. Pagkagising niya, kayong dalawa. Magkwentuhan kayo tungkol sa nakaraan, magsaya. Magkakasundo rin kayo. Magkwentuhan tungkol sa nakaraan, magsaya. Hindi ko talaga kilala tong lalaking ito. Tatay, tungkol sa kumpanya. CJ, Palang, kilala pala ni Count Chowen. Malapit na akong mahuli. Hindi pwede, hindi pwede. Kailangan kong umalis agad. Oy, matanda. Kayong naman? Matanda. Kaming mga kaklase, nag-alala sa kalagayan ninyo. Ayos po ba kayo, matanda? Ang tagal namin naghintay sa labas. Sa wakas lumabas na rin kayo. Nangangamba kaming lahat. Nakaluwag na ang loob. Alis na, huwag kayong humarang. Saan po kayo pupunta? Yung anak ninyong zigigu. Bakit hindi kayo dinalaw? Tama na yan. Ang pamilya ko, basta-basta nyo lang ba gustong malaman? Oo. Inay, magpa-hospital na tayo. Madalas na ang hika mo ngayon. Mas lalong dumadami. Ayos lang, luma na tong sakit ko. Uwi tayo, magpabili na lang tayo ng gamot. Mas panatag pa ako sa bahay. Sarge, susunod ako sa'yo. Kung ayaw mo sa ospital, maghahanap ako ng doktor na pwedeng pumunta sa bahay. Ayoko nang sumunod ka, nakakainis. Inay, yung nangyari kanina. Sa party ng ballroom. Hindi pa tayo nakapag-picture para sa social media. Bigla ka na lang hinimate. Zigufeng ba yon? Oo nga. Kanina sa baba ng ospital, nakita ko yung lalaki sa tabi niya. Bumaba sa isang Rolls Royce. May driver pa na nagbukas ng pinto. Rolls Royce yon. Milyon-milyon ang halaga. Mayaman siguro ang nakilala ni Gufeng. Kung sa tingin nyo mayaman ang nakilala ni Gufeng. Edes suyo in Nuozia. Kahit gaano siya kayaman, wala yan sa inyo, inay. Inay, dalhin nyo naman kami sa villa sa bundok. Inga, para makapag-picture kami para sa social media. Hindi pwede. Kayo ang mahilig magpakitang gilas, wala akong pakialam. Inay, dalhin nyo na kami. Hindi pa kami nakakapasok sa villa. Sige, tigilan nyo na. Ngayong nasa ospital ang amo kong babae. Walang tao sa bahay. Sige, dalhin kayo. Tingnan nyo ang villa ko sa bundok para may alam kayo. Ay naku. Salamat, inay. Inay, bakit walang sasakyan na sumundo? 2 oras na tayong naglalakad. Ang dami mong sinasabi. Ayaw mo, umalis ka. Gusto namin. Wow, ang ganda ng villa. Bakit walang katulong na nagbubukas ng pinto? Huwag kang magsalita. Hindi ka bingi. Ano nga ulit ang password? Na-unlock na. Pasok na kayo. Inay, Ito. bumalik na ang yaya. Tinawag kanyang yaya. Inay, bakit yaya ang tawag niya sa'yo? Hindi ba si Mayansi tu? Siya ba ang may bahay ng bahay na ito? Ikaf. Ako ang inanyayahan ni Boss Gu. Bilang family doctor para gamutin ang asthma ni Lola. Liu ang apelyido ko. Boss ko pala ang employer ko. Eddie ang may bahay dito. Siya yung pinagpapanggap kong. Lola, ang mayamang matanda? Asthma? Si Mayansi? Hindi ba't dahil sa asthma siya na ospital? Mukhang nag-overthink lang ako. Anong klaseng doktor ka ba? Hindi mo pa kilala employer mo?
oon ga. Bakit mo tinawag na yaya si Lola? Walang modo. Paano ka magiging si Lola? Kakakakita ko lang sa kanya. Iniwan ako ni Lola dito para maghintay sa yaya. Para sa nga herbal medicine. Panong may. Dalawang lola sa pamilya ko? Hindi ba't na ospital ang may bahay? Bumalik na pala siya. Naku. Malalaman na nila na nagpapanggap ako. Anong kalokohan yan? Isang ina lang si boss ko. Siyempre, isang lola lang. Hindi ako nagsisinungaling. Kalahating oras lang ang nakalipas. Iniwan ako ni Lola dito para maghintay sa yaya. Magandang araw po, ma'am. Gaano katagal bago ma-restore ang larawan? Mabilis lang po, mga 1 oras. Ang bilis naman. May ilan pa akong lumang larawan sa bodega. Kukunin ko para sabay-sabay na i-restore. Sige po, ma'am. Sundan mo ako. Lola. Pinadala ako ni Boss Go para bigyan kayo ng mga reseta para sa asthma. Family doctor. Darating ang yaya. Ibigay mo na lang sa kanya ang reseta. Sige po. Lola, ano ba talaga ang nangyayari? Mag-explain ka naman. Hindi na tumaytatago. Hindi na. Kayong dalawa pala. Sino ang nagpabalita sa inyo na pumasok dito? Gufeng. Bahay Montag 2? Hindi ba Bahay Montag 2? Buti na lang hindi si Lola ang bumalik. Anong sinabi mo? Bahay Montag 2? Hindi bahay ko. Bahay Montag PRN 2? Liu. Ibigay mo sa kanya ang reseta. Hindi ba ako lang ang katulong sa bahay ng amo? Baka naman. Si Gufeng ang bagong katulong. Siguro hindi pa rin niya nakikita ang matandang may bahay. Ano ba yan, Gufeng? Dahil sa pagkakaibigan natin noong magkaklase. Pinapasok kita bilang katulong dito, tapos ganyan ka? Ang kapal ng mukha mo. Humarap ka sa akin? Ang galing mo talaga, no? HMP. Si Gufeng pala ang katulong. Akala ko pa naman siya ang may-ari ng bahay. Mukhang. Gusto niyang magpanggap na may-ari, pero hindi niya alam. Ang totoong may-ari ay ang matandang may bahay. Sayang ang pagod. Mayansi. Hanggang ngayon, baka hindi mo pa rin alam. Kung sino talaga ang may-ari ng bahay na to, no? Siempre, ako. Ay, wow. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ikaf. Doktor ka ng pamilya Gu. Sino ang amo mo? Ano ang itsura niya? Alam mo yan. Tingnan natin kung paano ka magyayabang. Hindi ko pa nakikita ang matandang may bahay, pero binigyan ako ni Gu ng numero niya. Tatawagan ko na lang siya. Tawagan mo. Anong tatawagan? Sa tawag lang magpapatunay. May problema ka ba sa utak? Sa min, sa itsura, sa dating, sa suot, sino ang may-ari? Halata naman. Matandang may bahay, hayaan mo na siyang tumawag. Tayo, wala tayong tinatago. Si Gufeng, hindi siya titigil hanggat hindi nahuhuli. Mayansi, ano? Takot ka na? Eddie, wag ka nang magpanggap. Aminin mo na sa lahat. Baka sa huli, wala ka ring mapala. Ang yabang pa nitong si Gufeng kaysa sakin. Mga peke naman tayong nagpapanggap na matandang may bahay. Sino ang matatakot? Tatawagan ko na. Pasensya na, matandang may bahay. Hindi ko kayo nakilala kanina. Nagkamali ako. Anak, anong problema? Bakit sa akin tumawag? Mukhang tinutulungan ako ng tadhana. Hindi kasalanan mo. Ang dapat sisihin ay yung matandang walang hiya, ang lakas ng loob. Ibig sabihin. Si Gufeng, nagduda pa sa iyo sa sarili mong teritoryo. Nagpanggap pa. Dapat talaga. Dr. Liu. Hindi ba ibibigay mo ang reseta ng herbal soap sa katulong namin? Ngayon, alam mo na kung kanino ibibigay. Di ba? Ate, katulong. Iluto mo itong reseta ng herbal soap. Alagaan mo ng mabuti ang matandang may bahay. Anak, Hoy, Nay, dumating na ba ang family doctor? Numero ng telepono. Siguro natatakot ang mayordoma na makaistorbo sa tulog mo. Yung katulong ba ang binigyan ng numero? Matandang salot, kanino ka tumatawag? Alagaan mo ako, kung ka. Ni. Sino nagsasalita? Anong nangyari? Nanju. Ano na problema, tatay? Parang lang. Sa loob ng 25 taon, ang itsura ng nanay mo. Malaki ang pinagbago mula noong bata pa siya. Tingnan mo, dati bilugan ang mukha niya.
Ngayon bilog na at saka itong mga mata. Mas maliit na ngayon kaysa dati. Tatay. Mali ka yata, tatay. Laging bilugan ang mukha ng nanay ko. At malalaki ang mata. Tingnan Montag. Ang wallpaper ng cellphone ko, lahat kasama si nanay. Tignan Montag. Ito ba ang nanay mo? Nagluloko ka na naman kay tatay. Pasensya na, tatay. Kakapalit ko lang ng cellphone. Di pa napapalitan ang wallpaper. Hahanapin ko na agad para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kahit anong itsura ng nanay mo, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Walang kwenta ang tawagan mo ang anak mo. Ano ba ang anak Montag? Sa harap ni Boss Gu. Wala siyang kwenta. Ang anak ko ang tinatawag ninyong Boss Gu. Sasabihin ko sa'yo, bilang magkaklase, bilisan mo. Boss Gu ang anak niya. Ha ha ha. Gu Feng. Nabubuang ka na ba? Mayanzi, talagang nagpapanggap ka na. Hindi mo na alam kung sino ka. Sasabihin ko sa'yo, ako si Mayanzi, ang babaeng hindi mo. Maabot sa buong buhay mo, ang mayamang matrona. Kuhanin mo ang tubig panghugas ng paa ko. CJ, hindi ba palagi mong sinasabing ikaw? Ina ni Gunanju. Papauwiin ko siya ngayon din. Para makita ko kung kilala ka nga niya bilang nanay. Paumanhin, ang tinatawagan ay hindi maaring maabot sa ngayon. Mangyaring subukan muli mamaya. Nanju, pumunta muna tayo sa mall. Bilhan mo ng regalo ang nanay mo. Okay. Ano? Walang sumasagot. Magpanggap ka, ituloy mo lang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapatuloy. Gu Feng, o Gu Feng. Matanda ka na, huwag ka nang mag-eksena. Isang manok ka lang, sa buhay na ito at sa susunod. Hindi ka magiging isang Phoenix. Hikaf. Ang dapat lang ay maglingkod sa aming matandang ginang. Maglingkod. Sino sa atin ang tunay na naglilingkod? Alam mo yan. Wala naman ang tunay na matandang ginang. Tingnan natin kung hindi kita mapatay. Gu Feng. Nandidiri ako sa pakikipag-usap sa isang tulad mo. Maraming mahalagang bagay sa kwarto ng matandang ginang. Habang wala pa siya, magnakaw muna ako. Akyat na ako. Are, Ako rin. Matandang ginang, hintayin niyo ako. ano nang ginagawa nyo? Huwag nyo nang galawin ang gamit ko. Ang mamahal siguro NG Florera na, too, no? Matandang ginang, magkaklase tayo. Hindi mo ako papagbayarin, di ba? Isang Florera lang yan. Magano ba yan? Ang takot mo naman. Yan ang pinakamahalagang florera mula sa Lake Dynasty. Sino ang makabasag? Nakita ko lang na maganda, hinawakan ko. Hindi ko alam na madaling mabasag. Paboritong florera yan ni Nanju. 3 bilyon ang halaga niya nung binili. Wala ka bang modo? Sino ang nag-utos sa iyo na galawin ang gamit ng iba? Bakit mo ako itinutula? Hindi naman sa iyo ang Florera, kahit ang matandang ginang, wala namang sinabi. Tama, isa ka lang alila ng pamilya ko, ang kuwarto ng matandang ginang. Pwede ka bang pumasok? Umalis ka, huwag mo kaming istorbohin. Isang zirang Florera lang yan. Mga bagay sa kuwarto ko, kung anong gusto nyo, kunin nyo. Ako ang may-ari ng gamit ko, wala kang karapatang magsalita. Sa iyo ang mga ito. Paano mo mapapatunayang sa iyo ang bahay na to at ang mga gamit na to? Umalis na kayo dito o tatawag ako ng pulis. Gu Feng, huwag kang makialam. Aray. Ang ganda ng kahadiyero. Matandang ginang, dito sa loob. Marami sigurong kayamanan, no? Huwag. Walang dapat gumalaw sa kahadiyero. Isang ordinaryong kahadiyero lang yan. May fingerprint scanner, yan. Bukod sa may-ari. Kapag may gumalaw, mag-alarm ang buong bahay. Kung mangyari yon, lahat ng nasa loob ng bahay na to, mamamatay. Paano mo nalaman? Dahil ako ang may-ari. Kapag nag-alarm, mawawala ng hangin sa loob, mamamatay ang tao. Ikaw ang may-ari? Bakit hindi mo sabihin ikaw ang hari? Ang may-ari ng kuwartong ito, isang sirang safe. Pwedeng mamatay ang tao dito. Kalokohan. Umalis ka. Ayaf ka o. Gu Feng. Saan ka pupunta? Lumang kasama, sinadya mo ba kaming mapahama? Matandang ginang, mag-isip ka ng paraan. Hindi ito bahay ko. Anong magagawa ko? Kayo ang makulit. Serves you right. Mali ako. Mali ako. Mag-isip ka ng paraan. Kung hindi, mawawala na ang buhay natin dito. Ako mismo ang nagdisenyo ng safe na yan. Kung walang fingerprint ko, hindi kailanman mawawala ang alarm. Mga taang naghahanap ng gulo.
Mayansi, hindi ba't bahay mo ito? At sa'yo rin naman ang sirang kahon na ito, di ba? Bilisan mo. Paandarin mo ang matandang ginang mo para magbukas. Mayansi, fingerprint. Paano kung mabigo ang fingerprint ko? Malalaman nila na peke akong matandang ginang. Fingerprint. Mayansi, fingerprint. Ay, unlock Montag na. Ano NG inantay Montag? Pindutin mo na. Fingerprint verification failed. Level 1 alert. Alarm sa bahay. Anong nangyari, Nanjo? May dayuhang pumasok sa kwarto ni inay. Ay, may panganib si inay. Ano? Tara na. Bilisan niyo. Level 1 alert. Anong ibig sabihin ng level 1 alert? Saan ko malalaman? Mamamatay kaya ako rito. Ay, Dios KO. Hindi dapat ako pumunta rito para magyabang. Mayansi, fingerprint. Fingerprint verification successful. Door lock opened. Gufeng. Paano mo ito nabuksan? Ang makakabukas ng kahon na ito, siya ang may-ari. Nalilito na ba kayo sa katandaan? Sa'yo ang safe na ito. Kung gayon, ang kuwartong ito, ang bahay na ito, Matandang ginang pa ang tawag niyo sa kanya? Talagang buong buo ang paniniwala niyo sa pagkatao niya, ha? Mayansi. bigyan mo ako ng paliwanag. Mayansi, bakit ka tumatakbo? Anong sigaw-sigaw mo? Alam mo bang may sakit ako sa puso? Para sa akin, hindi sakit sa puso yan. Takot ka lang. Ikaw, halos kalahati na ng katawan mo'y nakabaon na sa lupa. Bakit ganyan pa rin ang pagiging mapagpanggap mo? Mayansi, ikaw ba talaga ang matandang ginang? Ipaliwanag mo agad sa akin ng malinaw. Bakit hindi mo mabuksan ang safety deposit box? Peke ka bang asawa ng mayamang tao? Paano ako magiging peking matandang ginang? Ako ang tunay na asawa ng mayamang tao. Ang ina ni Gunanju. Bilisan mo. Matanda lang kami, hindi tangga. Ngayong araw na ito, kailangan mong magpakita ng ebidensya para patunayan ang iyong pagkatao. Patunayan mo ako. Diyos ko, ano ang aking ipapatunay? Kapag nalantad ang pagkataong ito, makakapag-asawa pa ba ako kay Earl Chowen? Kumusta? Ako ay empleyado ng mahalagang photo studio. Tanong ko lang, ito ba ang tahanan ni Matandang Ginanggu? Ito ay bagong naayos na larawan nina Matandang Ginanggu at Jigu. Pakitingnan. Ilagay mo dyan. Sige. May paraan ako para patunayan na hindi si Mayansi ang may-ari ng bahay na ito. Gufeng. Ano ang sinasabi mong walang katotohanan? Hindi mo ako maaaring pagtulungan ng iyong dating kaklase. Dahil lang sa mahigpit ako sa iyo bilang amo. Anong kinakabahan ka? Wala akong kinakabahan. Sa tingin ko, ikaw ang dapat na kinabahan. Opisyal kitang inaabisuhan, ikaw ay tinanggal na sa trabaho. Umalis ka agad sa aking bahay. Ang dating ni Mayansi. Mukhang toto naman. Baka naman nagkakamali tayo. Wala akong pakialam. Nasamid ako sa usok. Ngayon ay 180 ang aking blood pressure. Kailangan ko ng paliwanag. Wala naman kayong nangyayari ngayon, di ba? Pumunta kayo sa aking kwarto at kumuha ng gusto ninyo. Lahat ay may parte. Ang pangyayaring ito ngayong araw ay hindi dapat mabunyag. Sandali, hindi ba kayo nagtataka sa larawang ito? Nangako ang matandang ginang na magbibigay siya ng bayad pinsala. Napaka-generoso niya. Ito ay sapat na para patunayan ang kanyang pagkatao. Ang pagkuha ninyo ng mga gamit, isang salita lang niya iyon. Pero kayo ang kukuha ng mga gamit at kayo rin ang mananagot sa batas. Ang larawang ito ay ang aming larawan ni Igu. Pagkatapos ninyong mapanood, malalaman ninyo kung si Mayansi ay tunay nga o hindi. Bakit hindi natin ipabukas ang larawan para makasiguro? Tama. Tingnan natin. Sige, buksan Montag. Tingnan mong mabuti kung sino talaga ang tunay na matandang ginang. Ako ba ito? Ako ang mayamang matandang babae. Bakit si Mayansi? Ulan na, bilisan Montag. Anak, halika rito, halika. Ano ang ginagawa? Tingnan Montag. Family photo, 50% off lahat.
Ma, hindi pa ako nakapagpa-picture sa buong buhay ko. Tsaka, mag-picture tayo. Tsaka, Ma, huwag na tayong magpa-picture. Tipid tayo. pera, pera, pera. Sige, maghirap ka na lang. Gaano ba kamahal ang magpa-picture? Tsaka, tsaka, tsaka. Halika. Ay, boss. Ay, naalala ko, nahihiya ko noon. Ang address na nilagay ko para sa delivery, itong mansyon ito. Noyon pa nila idinlever. Sverte talaga ako. Pinagdududahan pa ba ninyo na peke ako? May lakas pa ba kayong magduda sa akin? Matandang babae, kasalanan namin lahat ito. Huwag po sanang. Ibaba ang posisyon ng anak ko sa trabaho. Matandang babae, ang anak ninyong sigu, napakagwapo. Parang pamilyar ang itsura. Parang. Hindi ba't itong lalaki si Nanju? Hindi ito ang picture natin. Mali ang naibigay na picture ng photo studio. Ito pa ang mga luma. Palayasin siya. Lumabas. Lumabas. Ano nang ginagawa ninyo? Lumabas ka. Bahay ko ito. Lumabas. Mayansi, buksan mo ang pinto. Naririnig mo ba ako? Anong ginagawa mo dito? Wala akong pakialam kung mamatay siya. Ang mahalaga lang sa akin ay ang akin, Yanzi. Walang awa, kasabwat ng masama. Hindi siya mabuting tao. Kung buhay pa ang aking siyawen, siguradong mas mabuti siya ng 1,000 beses kaysa sa dayuhang ito. Bahay ko ito. Bahay mo. Sabihin mo sa akin, wala ka bang anak? Walang nag-aalaga sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Ano nang ibig mong sabihin? Ano nang ibig kong sabihin? Bahay ito ni Yanzi. Hinapin mo siya dito pa sa bahay niya. Ang lakas ng loob mo. Sobra na ang tapang mo. Sinabihan pa ni Mayansi ang lalaking ito. Na bahay niya ito. Ang tapang mo. Hindi ka ba natatakot na mahuli? Wala talaga. Ang tropyo ng Masked Singer. Ang matandang babae ba ang Masked Singer? Matandang babae, dumating na si Count Xiaowen. Baba na ako agad. Sabi ko sa'yo matalino ka, bakit hindi mo nakita? Si Yanzi sa tabi mo, siya talaga basta. Hindi kita kilala, ayoko ngang kausapin ka. Umalis ka na kung hindi tatawag ako ng pulis. Isasakdal kita sa pagpasok ng walang pahintulot. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Agimat ito ng anak ko, bakit nasa'yo? Agimat ng anak mo? Si Nanju ba ang anak mo? Naku, naiwan ang wallet ko sa mall. Ito ang anting-anting na pangkaligtas na hiniling ng nanay ko. Saka na, mas mahalaga ang kaligtasan ng nanay ko. Nanju, bumalik ka muna sa mall para kunin ang wallet. Maliit na bagay lang ang pag-swipe ng credit card, pero kung magamit ang imo. Sa masamang gawain, malaking problema yon. Pero, nanay, Nandito naman ako. Sige na, bilisan mo. Sino ang anak ko? Ano nang pakialam mo? Sabihin mo, ano ng pangalan mo? Count Xiaowen. Bakit ka nandito? Siya ang tunay na Yanzi, ang nanay ni Nanju. Natanggap ni Nanju ang alert message sa phone niya. Nag-alala ako baka may nangyari sa'yo, kaya dali-dali akong pumunta. Anong mangyayari sa akin? Pasok na tayo. Huwag kang magpapahalata. Sa harap ng lalaking yon. Okay, wala ka bang problema? Wala. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Mayansi, hindi ka ba natatakot na tawagan ko ang matandang babae? Para ibunyag ka, hindi ko pwedeng hayaan ang babaeng walang hiya na ito. Nasirain ang plano ko. Natatakot ka na? Kung natatakot ka, hayaan mo akong makapasok agad. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako ang matandang babae. Sino ang tatawagan mo? Sige, pasok ka na. Magluto ka. Count, makiramdam ka na lang. Yanzi, bakit mo rin pinapasok yan? Ako? Nakita ko lang siyang mahirap at kawawa. Kaya pinapasok ko siya bilang katulong sa bahay. Yanzi, pareho ka pa rin noong bata ka. Mabait pa rin. Yung ugali mo, maingay pa rin. Parang maliit na Yanzi.
Nagulat ako. Kikilitiin ko ang puwet mo. Ayoko, sarap ako ng buhay ng maga, nabasa naman. Hindi mo man lang ako sinunduan. Sabihin ko sa'yo, maingay ka talaga, parang maliit na Yanzi. Tatawagin na lang kita sa pangalang Yanzi. Bakit ganito rin ang sinabi niya noon? Ganito rin ang sinabi sa akin ni Xiaoen noon. Si Gufeng, hindi man lang sinukat ang sarili. Hindi alam ang sariling kakayahan, nang akit pa ng lalaki ko. Earl, anong tinitingnan mo? Ang matandang to, siguradong inakala akong dating kasintahan. Kailangan kong magpanggap ng maayos. Kapag nakuha na ang marriage license, kahit malaman niyang peke ako, huli na. 25 taon, ang laki ng pinagbago ni Yanzi. Siguro dahil sa pag-alis ko. Yanzi, magpakasal na tayo agad. Anong sinabi mo? Sabi ko, magpakasal na tayo agad. Sa loob ng 25 taon, marami tayong napalampas. Ngayon, gusto kong lagi kang kasama. Ayos. Tara, kumuha na tayo ng marriage license. 25 taon. Ang laki ng pagkakapareho. Si Xiaoen din. Nawala ng 25 taon. Siya kaya ang aking Xiaoen? Earl Xiaoen, ikakasal ka sa kanya. Dahil ba sa kung sino siya o dahil sa pagkatao niya? Hindi ka ba nagsisisi? Anong pakialam mo sa pag-aasawa ko? Hindi ko alam kung sino ka talaga. Pero si Yanzi ang mahal ko. Kung lalapastanganin mo pa siya o sisiraan ang relasyon namin, pahihirapan kita ng husto. Tara, Yanzi. Anong ginagawa mo? Ang dumi-dumi. Ang Xiao na may damo sa ibabaw at ang N na pasasalamat. Anong ginagawa mo? Ang dumi-dumi. Earl, tayo na. Siya ang aking hinanap ng husto sa loob ng 25 taon, si Xiaoen. Xiaoen, umalis ka dyan. Magkaklase tayo noon, pero magkaiba ang kapalaran. Oon ka. Si Mayanzi, hindi lang mayamang matanda. Magiging asawa pa ni Earl Xiaoen. Nagkamali siya. Umalis kayo dyan. Pero ang pangalang Xiaoen, parang pamilyar. Parang yung namatay sa junk shop, 25 taon na ang nakalipas. Oon ka. Sabi nila, ang sakit-sakit daw ng pagkamatay. Naipit ng mga basura hanggang mamatay. Parehong pangalan, ibang kapalaran. Xiaoen. 25 taon na ang nakalipas, namatay sa junk shop si Xiaoen. Doon sa junk shop na wala si Xiaoen noon. Wala siyang pera noon, imposibleng umalis ng bansa at iwan ako. Patay na ang aking Xiaoen. Xiaoen, huwag mo akong iwan. Nanay, anong nangyari? Bakit ka hinimate? Anak, samahan mo ako sa junk shop. Ang tatay mo, 25 taon na ang nakalipas. Ay namatay na. Hahanapin ko siya. Nanay, huwag kang maniwala sa sismis. Buhay na buhay ang tatay ko. Gayon. Ano? Buhay pa ang tatay mo? Nasaan siya? Malalaman mo pag nakita mo ito. Tatay, huwag kayong magkakamali. Ginagawa ko lang ito. Alam ko, ginawa mo ito. Para mapapanatag ang nanay mo at makumpirma na ako nga si Xiaoen na hinintay niya sa loob ng 25 taon. Nanay, saglit lang, may tawag. Libingan sa South City. Niloloko lang ako ng batang ito. Patay na si Xiaoen. Handa na ang puntod. Bosku, tulog na si Lola. Sige. Hindi ko na siya abalahin. Nga pala, ano reaksyon ng nanay ko nang makita iyon? Sabi ni Lola, pwede na ang puntod na ito. Dito na. Ililibing si Ginong Xiaoen. Ang puntod.
Assistant Lin, kanina ba, pinaghalo mo ang ENA test at ang proyekto ng group para sa paghahanda ng puntot? Ang galing mo talaga. Boss Gu, mahirap patulugin si Lola. May kailangan akong ipaliwanag kay nanay. Pasensya na. Sage, bukas na lang ako babalik. Butler Lee, ang dumi-dumi ng bahay, paayos mo sa katulong. Walang kwenta, puro kapahamakan ang dala. Kung hindi mo ako pinilit umuwi, nakapag-asawa na sana ako ng konde. Mayan si. Nanay Montag ba ako? Gunan, ano bang problema Montag? Iputok mo ang kutsilyo. Hayop ka, itinutok mo pa sa akin ang kutsilyo. Walang utang na loob, hindi ka ba natatakot sa kidlat? Ikaw ang dapat kidlatin. Hindi ba't ako ang walang kwenta? Walang pinag-aralan, walang pera sa paningin mo, huwag mong gastusin. Ang 200,000 ko para magyabang. Matanda ka na. Wala ka bang isip? Ilang buwan pa lang ang apo mo. 200,000 lang iyan. Marami pa tayo niyan sa hinaharap. 200,000 lang? Ang 200,000 na iyan, 10 taon kong pinaghirapan. Yan. Panggatas at pang-aral yan ng apo mo. Ang sakit ng puso mo. J pendant, saan galing? Maganda yata ito. Ipabenta mo ito. Hindi ko ibebenta. Kunin mo, magpapakamatay ako. Para malaman ng lahat na ikaw, Gunan, ang pumatay sa sariling ina. Ito ay simbolo ng katayuan ni Lola. Paano mo ibebenta? Jade Pendant. Ito ang tanging bagay sa mundo na nag-ugnay sa akin at kay Xiaowen. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa ating pagkakaibigan. Bukas, kukunin ko talaga yung Jade Pendant kay Mayanzi. Kukunin ko yung Jade Pendant. Pinatay kita. Ayaw mong ibenta? Sige, bukas pupunta ako sa Gu Corporation. Ahanapin ka o si President Kunanyua. Isisiwalat ko ang pagpapanggap mo bilang kanyang ina, ang mayamang matanda. Huwag kang pupunta. Baka isipin ni President Gu na may naitulong ako sa pagsisiwala at ibalik sa akin yung 20,000. Pupunta na akong gayon. Anak ko, mabuting anak, makinig ka sa akin. Kung sasabihin mo kay President Gu ang tungkol sa akin, kung malalaman ni President Gu na nagpapanggap ako bilang kanyang ina, sa huli, buong pamilya natin ay makukulong. Nakalimutan mo ba noong nasa reunion tayo? Inamin mo rin na ako ang matanda, kaya sa huli, maapektuhan ka rin. Anong gagawin natin? 20,000 yun. May paraan ako. Anong paraan? Halika, halika. Anak, sa hotel ninyo, siguradong may. Contact information and I count Shawan. Tulungan mo akong makuha yon. Kapag naging asawa na ako ng Count, isang tao yumaman, lahat ay akyat. Ang galing pala ng nanay ko. Nakakuha pa siya ng pagkakataon kay Count Xiaowen. Sinong nakakuha? Nakakuha. Manager, galing ka ba sa night shift? Oo. Yung matanda mula sa pamilya ni President Gu, malapit nang dumating. Ikaw ang hinihingi. Makingat ka sa pag-asikaso. Kung makakapit ka sa matanda, sa hinahara, ako na ang magpapakumbaba sa iyo. Alas 8 pa lang. Ganito kaaga ang matanda? Ang matanda na ito. Baka nanay ko na naman ang nagpapangga. Matatanda, maaga gumising. Sa malapitan, medyo kamukha mo nga ang matanda. Kaya ikaw ang pinili para mag-asikaso. Sige, uwian na ako. Tandaan, maging listo ka. Ingat po. CJ, sumama ka sa akin sa private room. Binata, hindi kita kilala. Nagkakamali ka yata ng ina. Yung suot na to, nanay ko talaga. Ano na naman ang ginagawa niya? Nanay. Di ba pwedeng tumahimik ka na lang? Bakit ka palaging nagpapangga? Bilang mayamang matanda, magkano na naman ang ginastos mo sa mga to? Binata, tingnan mong mabuti, hindi ako ang nanay mo. Anak, tinulungan mo siyang magpanggap bilang ang matandang ginang. Alam ba ito ng manager ninyo? Hindi ba ikaw yung araw na? Ikaw ang mayamang matandang ginang? Huwag kang kabahan. Narito ako ngayon para magtanong lang ng isang bagay. Ano ang gusto mong itanong?
Nakita mo na ba ang jading pendant sa larawang ito? Kung mangahas kang agawin ito, sasampalin ko ang Peter at mamamatay ako sa harap mo. Wala, hindi ko pa ito nakikita. Gunan, ang pendant na ito ay nasa iyong ina. Ngayon, nasaan na si Mayanzi? Anak, bago makuha ang numero ni Earl Chowen, huwag mong sasabihin kaninuman kung nasaan ako. Talagang hindi ko alam, Ginang. Matagal na akong hindi nakikita ang nanay ko. Talagang hindi ko alam. Zanzia? Baka naman kay Earl Xiaowen. Ginang. Baka naman. Tawagin si Bosku? Para sa maliit na bagay na ito. Hindi na kailangan pa si Nanju. Sana totoo ang sinasabi mo. Ang yabang-yabang mo. Hintayin mong magpakasal ang nanay ko sa Earl, pagdudusahan mo yan. Matandang bruha. Xiaomi, uminom ka muna ng kape. Salamat. Anong nangyayari? Masakit ang tiyan ko. Gunan, bantayan mo muna ang reception. Sige, mauna ka na. Apag nakita ko na siya, ako na ang magiging anak ni Earl Xiaowen. Ginang, ano ang gagawin natin sa waiter na ito? Medyo hindi tapat ang batang ito. Tawagan ang manager. Tanggalin na siya. Sige, saan tayo pupunta ngayon? Sa junk shop. Sige. Xiaowen, hintayin mo ako, susunduin kita. Hoy, Nay, nakita ko na ang numero ni Earl Xiaowen. Ay sesend ko na sa'yo sa text. Nay, at saka, yung matandang kaklase mo, siya ay... Oy? Naku, nalubat ang cellphone sa ganitong oras. Nakakainis. Hindi. Ang mayamang may bahay na ito, makapangyarihan. Hindi kaya pupunta sa bahay namin para hanapin ang nanay ko? Kung may mangyari sa nanay ko, paano na ang pag-unlad ko? Nay, para sa kayamanan ng anak mo, huwag kang magkaroon ng problema. Taxi, SA West City Tube Building. Noon, nagmadali akong umalis. Hindi ko nakuha, buti na lang matalino ang anak ko. Ngayon, Ako ay magiging tunay na kontesa. sagutin ang tawag, sagutin. Yanzi, handa na ako sa bilyong-bilyong dote. Hihintayin lang kita. Pagkatapos nating magpakasal, dadalahin kita sa ibang bansa para magpahinga, para mabayaran ang 25 taon ng pag-iisip. Halo, Tatay. Nanju, tamang-tama ang dating mo, ang tawag mo. Tatay, ang bilyong-bilyong dote, may kaunting problema. Anong problema? Halo, magandang aw. Sige, ayusin ko. Na, manatili ka. Sabihin mo kay Nanju, gusto kong pakasalan ang kanyang inaagad. Siege, Konektado na, Konde, ako ito. Yenzi, kahapon, may emergency AKO. Hindi ako nakapagpaalam, ngayon tayo. Maaring kumuha ng lisensya. Anong kasal? Mali ang numero mo. Kuya Nanjue, kaninong tawag? Gunan Yue, Bakit numero ni Gunanju ito? Muntik na ako mahuli. Hayop ka, Gunan. Ikaw na walang utang na loob, siguradong sinasadya mo. Noong hotel na tinuluyan ng tatay ko, gamit ang numero ko ang nakarehistro. Siguro, na-leak ang impormasyon,
Naabuso ng mga scammer. Ganon pala. Pero ang boses sa telepono, parang, Boses ni Tita Yancy, huyanan yue. hindi mo ba marinig ang boses ng sarili mong ina? Baka, ang tunay na Tita Yanzi ay ibang tao. Nay, magtago ka. Ang tunay na may bahay ay ang dating kaklase mo. Ni. Nazana? Nasaan ang bangko kong card? Lumayo sa panganib. Mayansi, bakit pa ako nagkaroon ng nanay na tulad mo? Hoy, manager. May problema sa pamilya ko, pero huwag kang mag-alala. Babalik na ako agad. Huwag ka nang pumunta. Wala kang dahilan sa pagliban at nagnakaw ka pa ng impormasyon ng kliyente. Gunan, tanggal ka na. Ano? Ah. Talagang nanay kita. Nawalan na ako ng pera. Nawalan pa ng trabaho. Naniniwala pa ako sa kasinungalingan mo. Ikaw pa ang magpapakasal sa konde? Kalokohan. Hindi ko sasabihin sa iyo kung sino ang tunay na matandang ginang. Puputulin ko ang relasyon natin. Hayaan kitang magdusa sa sarili mong gawa. Itong kaunting pera, ituring mo na lang bilang pambuhay ko sa pagtanda. Dapat pala hindi na ako bumalik. Mas mabuti pa kung diretso na lang akong kinasal kay Conde Chowen. Siguro. Pumunta muna ako sa bahay ng matandang ginang. Baka sakaling makasalubong ko si Conde Chowen. Hoy, sino ang hinahanap ninyo? Kuya, namatay ang asawa ko mahigit 20 taon na ang nakalipas. Dito sa basurahan. Gusto ko sanang itanong. Saan inilibing ang kanyang bangkay? Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ang basurahang ito ay ginawa ng Pake. Patay? Si Xiaosi ba ang sinasabi mo? Ang kanyang bangkay ay kinuha na ng pamilya niya noon pa. Xiaosi. Oo. Hindi ba si Xiaowen? Ah. Naalala ko na. Si Xiaowen ang sinasabi mo. Tama ba? Hindi siya namatay. Baka si Conde Xiaowen. Ay si Xiaowen. Nanju. Tulungan mo ang nanay na maghanda ng eksibisyon ng mga painting agad-agad. Huwag muna magtanong. Pagdating sa eksibisyon, sasabihin sa iyo ng nanay. Li, ang tagapangasiwa, kunin mo ang painting na matagal ko nang itinatago. Ilagay mo sa eksibisyon. Ang painting ng tanawin ba ang sinasabi ninyo? Pero ang painting na iyon ay kalahati lang ang natapos. Ang painting na iyon ay ginawa ko kasama si Xiaowen maraming taon na ang nakalipas. Kung si Count Xiaowen ay si Xiaowen, tiyak na makikilala niya ang painting na iyon. Lola, kayo at si Ginong Xiaowen ay may love token na Yade Pongdong di IBA? Pwede ninyong gamitin iyon. Jade Pendant. Kung maagaw ito ni Mayansi, ang aking Jade Pendant at magpanggap bilang ako, malamang. May iba pang maaaring mag-agaw at magpanggap bilang siya. Tama kayo. Yung katulong na si Mayanzi. Paano ninyo siya haharapin? Papuntahin din siya sa art exhibit. Gusto kong malaman ng matandang yan ang kanyang lugar at mabawi ang aking Jade Pendant. Ano? To? Ay, Lola. Bakit kayo nakabalik? Hindi ba't pupunta kayo sa art exhibit? Zeno ka? Ako si Xiao Kei, bagong katulong. Bumalik lang ako para kumuha ng damit. Yung art exhibit na sinasabi Montag. Pupunta BASI Count Chowen? Siyempre naman. Ito ang damit para sa inyo. Bilisan niyo. 35 Chaoyang Street. Nahanap ko na rin si Count Chowen. Ang ganda. Oy, Lola. Nahuli na ang isda. Bayat, 35. Kulang pa ng 5. Tweede bang ay round off? TSK.
Matandang to, mukhang mayaman ang suot. 5 piso wala? Huwag kang sumakay ng taxi kung wala kang pera. Heto, ang kulit. Ako ang lola ng pinakamayaman. Marami akong pera. Di ako makukulang sa ganyang halaga. Hey, Katulong lang yata, nagpapanggap pang mayaman. you. Oy, anong klaseng tao to? Espesyal na sinabi ng butler. Ang babaeng naka-green na kipaw. Ang lola ng pinakamayaman. Magandang araw, lola. Mukhang ang imahe ko bilang lola. Ay malalim na sa puso ng mga tao. Pwede nang magpanggap ng tunay. Sigish, wag masyadong maingay. Ay, Bakit ang katikati ng katawan ko? nga pala. Dumating na ba si Count Xiaowen? Si Count Xiaowen at si Boss Gu, malapit na dumating. Ano? Bosco? Sigunan Yueren? Count Xiaowen. Xiaowen. Sila ba talaga ay iisang tao? Ma. Malapit na magsimula ang art exhibit. Dumating na siya. Eh di malalaman na ang tunay kong pagkatao. Pero itong pagkakataong to, ay maaring ang tanging pagkakataon. Ang pagkakataong makilala si Earl Xiaowen. Ano ang gagawin ko? Lola, siguradong si Boss Gu na yon. Naku, malal antat tayo. Hoy, Lola, saan ka nagmamadali? Gao Miley. Anong ginagawa mo rito, Lola? Naririnig namin na may art exhibit ka. Gusto lang naming pumunta para makakita ng bago. Anong makakita ng bago? Ang babaw naman ng alam nyo. Tumabi kayo. Oy, Lola, kung sa harap ng dalawang matandang to, malantad ako ni Gunanjue, saan ko ilalagay? Ang mukha kao? Huwag kang magmadaling umalis. Yung mga regalo. Para sa UBA lahat yan? Anong mga regalo? Tingnan Montag. Chicheng Group, regalo para sa Lola. Snow Lotus ng King Shan. Fei Group, Nagpadala ng isang handog para sa Lola. isang estatwa ng Jade Buddha. Sanyang Group, regalo para sa Lola, isang kabayong matulin. Tanggapin Montag po, Lola. Talagang ang mayamang Lola. Ang laki ng dating. Lola, SA Art Exhibit Montag. Lahat ng makapangyarihan sa lungsod, nag-agawan para magbigay sa iyo ng regalo. Nakakainis talaga. Malapit nang dumating si Gunanju. Kung hindi pa tayo alis, huli na. Pero itong mga mamahaling regalo. Nak. Lola. Si Gufeng ba yan? Bakit pareho? Ang suot niyo. Gufeng, anong ginagawa mo rito? At pareho pa tayo ng suot. Nagpapanggap. Ang kapal naman ng mukha mo, matanda. Sino sa atin ang nagpapanggap? Yung dalawang babaeng naka-green na kipaw. Sino ang tunay na Lola? Kay Montag ba alam yan? Nakita mo na bang? Ang isang lola ay nagtatansilang papunta rito. Walang utak. Sabi ka Gufeng. Huwag mong isipin na dahil maganda ang suot mo, makakapagpanggap ka na. Bilang Lola. Mayansi, di ko pa sinasabing ako ang lola. Nag-iinit ka na. Kung tunay akong mayamang. Lola, di ka ba mababaliw? Tama na, Gufeng. Wag ka nang manggarap dito. Umalis ka na. Sasabihin ko sa'yo, malapit nang dumating ang anak ng lola, si Boss Gu. Kung makita kanyang nagpapanggap, siguradong babalatan kanya. Nasiraan na sasakyan si Boss Gu sa daan. Di mo na siya makakapunta. Di makakapunta si Gunanju. Salamat sa Diyos. Ihulog ninyo ang mga regalo. At ikaw. Umalis ka kung saan ka nang galing. Lola, hindi pa ako nakakapunta sa art exhibit. Bilang dating magkaklase, hayaan mo akong makita. Gaya mong mababa ang uri, maintindihan mo ba? Lola, magkaklase tayo noon. Hayaan mo siyang pumasok para malaman niya. Ang pagkakaiba ninyong dalawa. Sige na, alis na tayo. Ang ganda ng landscape painting na ito. Ganda? Hindi pa tapos ang larawang ito. Saan ang ganda?
Gufeng, wala kang alam. Huwag kang magpahiya dito. Ta, Itapon ang larawang ito, Lola. Huwag itapon ang painting na ito. bakit hindi? Ikaw ang gumawa ng painting na ito. Lola, bakit hindi mo nakilala? Sige. Painting lang naman ito. Hindi naman mahalaga, bakit kailangang ipaliwanag? Lola, ang exhibit na ito ay para. Es alas sa painting na ito, di iba? Bakit no yon? Sinasabi mong hindi ito mahalaga. Matigas ang ulo, tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Lola, maraming inisip kaya nakalimutan. Ang daldal ninyong dalawa. Mukhang may demensya siya, kung hindi. Paano niya hindi makilala ang sarili niyang gawa? Ikaf, O baka naman hindi ikaw ang gumawa ng painting na ito? Ang lola na ito, bakit ang dami niyang oras? Kumakanta, nagpipinta. Gufeng, huwag kang mang-away. Lola, sabihin mo sa amin ang kahulugan ng painting na ito para mapahiya si Gufeng, para matauhan ang pagmamataas niya. Tingnan natin kung paano ka magsinungaling, matandang mapagpanggap. Ang kahulugan ng painting na ito ay Sushan, tingnan mo ang painting na ito. Hindi ko inaasahang naipreserba ni Yanzi. Ang painting na ito hanggang ngayon. Tatay, may special bang kahulugan ang painting na ito? meron, siempre meron. Ginawa ko ito kasama si Yanzi. Ang tunay na kahulugan nito. Tanging kami lang ang nakakaalam. Tara, pumasok tayo sa exhibit. Tatay, ano ba talaga ang kahulugan? Anong kahulugan? Sabihin Montag. Hindi niya ito malalaman. Ang painting na ito. Ang background ay ang sikat na Kingren Mountain. Ang layunin ng artist. Gusto ko lang magtago sa bundok kasama ang aking kasintahan. Magkasama tayong lumipad. Paano mo nalaman ang kahulugan ng painting na ito? Paano nalaman ni Count Xiaowen ang kahulugan nito? Tiyak na may kinalaman siya dito. Siyempre alam ko, ang ibig sabihin nito ay magtago sa bundok, magkasamang lumipad. Di ba ako ang nagsabi sa'yo niyan? Nagsisinungaling ka. Ang kapal ng mukha mo, mas makapal pa sa sapatos ko. Tumahimik ka. Kaya pala laging nandyan ka. Lagi mong ginugulo si Yanzi ko. Count. Sinasadya niyang kontrahin ako. Tingnan mo siya. Nakasuot ng kapareho ko, at dito pa sa painting exhibit ko nagpapasikat. Sinira niya ang event ko. Sushan, tawagan mo ang pulis. Alisin niyo ang babaeng ito. Ayokong makita siya ulit. Gusto ko lang patunayan ang isang bagay ngayon. Patunayan kung kaya kong umalis. Ano na namang kalokohan ang gagawin ng matandang ito? Ano ang gusto mong patunayan? Kilala mo ba ang painting na ito? Siyempre kilala ko. Nahulaan ko na. Ang painting na ito ay tiyak na gawa ng mayamang matanda para kay Xiaowen bilang pag-ibig. Ang painting na ito ay ako at si Yan. Count. Nakilala mo ang painting. Ito yon noon. Ang landscape painting na ginawa ko para sa'yo. Sayang, kalahati lang natapos bago tayo naghiwalay. Anong sinasabi mo? Ang painting ng pag-ibig na ginawa mo para sa akin. Di ba ito ay pinagsamang gawa nilang dalawa? Paano naging gawa lang niya ito? Halika, Gu. Mayanzi, Zenozia? Di ba yan ang matandang babae sa sunset party? Na nagpapanggap bilang ang matanda? Ano? Nagpapanggap bilang aking ina? Nasaan siya ngayon? Makhang nasa painting exhibit, Gu. Di kaya matagal nang nagpapanggap ang matandang ito? Para hadlangan ang pagkikita ni na Count Xiaowen at na matanda. Ang lakas ng loob niya. Bilisan mo, pumunta tayo sa exhibit. Opo. Anong nangyari, Count? May mali ba akong sinabi? Ay, tumanda na kasi ako at sa loob ng maraming taon. Mag-isa kong pinalaki ang anak, lalong humina ang memorya ko. Yanzi, nakalimutan mo na ba? Ang larawang ito, tayong dalawa ang gumawa. Ang larawang ito, ako at si Xiaowen ang gumawa. Xiaowen, ikaw nga talaga?
Naalala ko na. Ano ang naalala mo? Wala kang alam. Ang alam mo lang. Ang mas ang kinapwesto ng iba, makinabang ng walang hirap, nakakahiya at marumi. Wala kang karapatang magsalita dito. Bakit mo palaging sinasabing nagpapanggap si Yanzi? Sino ba talaga ang pinagpapanggap niya? Nag-inarte ka lang. Nagpapanggap siyang siya ang gumawa ng landscape painting na ito. Kalokohan. Ang Yanzi ko ay napakatalino, hindi pangkaraniwan ang galing sa pagpipinta. Ang larawang ito, kami ang gumawa. Exacto. Ikaw, matandang masungit at mapang-away. Dito sa exhibit ko, nag-ingay ka ng nag-ingay. Gusto mong agawin ang lalaki ko para mapansin ka niya. Hindi ba? Sa akin talaga ang lalaking ito. Ah, kaya pala ang painting na ito ay alaala ng pag-ibig ni Madam at ni Count Xiawen. May mga babaeng matatanda na ang galing manggulo. Tama si Count, Nay, huwag mo na lang pansinin. Sa tingin ko, hindi pa tapos ang painting na ito. Sinadya bang may blankong parte? Sira. Siyempre hindi. Nalahati lang ang painting na ito, maaaring ituring na. Isang panghinayang mula 25 taon na ang nakalipas. Sakto sa okasyong ito, Yanzi, tayong dalawa. Ang kukumpleto sa kabilang kalahati. Ngayon na ako ang magpipinta. Tayong dalawa ang magpipinta. Mayansi, maghihintay ako hanggang sa mahuli ka sa sarili mong bitan. Naghanap ka lang ng gulo. Ako ang magpipinta. Ang tagal ko nang hindi nagpipinta. Masyado kang mapakumbaba, Nay. Lahat NG paintings sa exhibit na ito. Hindi ba't ikaw ang gumawa sa mga nakaraang taon? Oo. Sa galing mo ngayon sa pagpipinta, ang kabilang kalahati ng landscape ay tiyak na mas kahanga-hanga. Itong dalawang matanda. Pampagulo lang alam. Ano ba ang ipipinta ka o? Landscape? Aminin mo na ngayon na hindi ka marunong magpinta. Huli na para umurong. Siyempre marunong siyang magpinta. Huwag kang matakot, nandito ako. Kunin ang tinta at brush, Yanzi. Ako muna ang magsisimula. Ang huling patak ng tinta, ikaw ang gagawa. limang taon na. Ganito pa rin kagaling ang pagguhit ni Xiawen. Napakagaling ng pagpipinta, Earl. Parang may kulang sa larawang ito. Kulang ang huling touch ni Yanzi. Yanzi, 25 taon na ang nakalipas, sinabi mo sa akin ang larawang ito. Kapag idinagdag mo ang huling touch, siguradong magiging kamangha-mangha ito. Nakalimutan mo ba? Nanginginig ang kamay ko, hindi ako makapagpinta. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang huling touch na yon? Hindi nanginginig ang kamay mo, takot ka lang. Dahil hindi mo talaga alam kung ano ang huling touch ng larawang ito. Ano ba iyon? Sino ang nagsabing hindi ko alam? Nanginginig lang talaga ang kamay ko. Hindi ako makapagpinta. Para bang alam na alam mo. Alam mo ba kung ano ang huling touch? Ano ba iyon? Kung alam mo, ikaw na ang magpinta. Walang kakayahan, bakit ka pa nagpapasikat? Sino ang nagsabing wala akong kakayahan? Gufeng, ano ang ginagawa mo? Earl, sinira niya ang aming larawan. Sinira. Ito mismo ang huling touch. Ano ang nangyayari? Ito. Ito ang huling touch ni Yanzi. Earl, ito ang paraang sinabi ko sa kanya. Nagsisinungaling ka pa. Hindi mo ba alam kung ano ang kahinatan mo? Sa pagpapanggap bilang ako. Nagpapanggap ako bilang ikaw. Nababaliw ka na ba? Siya ang matandang ginang. Ano ang ipinagpapanggap niyang pagkatao mo? Huwag mong isipin na sa pagbuhos lang ng tubig sa larawan ay mapapalitan mo na ako. Ang pagkatao ng matandang ginang. Tama, sa simpleng pagbuhos lang ng tubig sa larawan. Sapat na upang patunayan ang kanyang pagkatao. Xiawen, gusto kong makagawa ng isang larawan kasama mo. Isang larawang tanawin na walang katulad. Walang katulad. Kapag natapos na ang larawan, gagamitin ko ang tubig. Bilang huling touch ng larawang ito upang ang madilim na kulay na larawang tanawin ay maging makulay at maliwanag. Kaya. Ikaw si Yanzi. Tama ba? Xiawen, sa wakas nakilala mo rin ako.
Yanzi, 25 taon na ang nakalipas, sinabi mong tubig. Ang gagamiting huling touch, ito pala ang ibig sabihin. Oh. Nalilito KBA? Ako si Yancy. Nagkakamali ka. Hindi siya si Yanzi. Ako si Yancy. Si Yanzi ang tunay na matrona. Ako ang ina ng pinakamayaman. Hindi siya. Mahalaga sa amin, Yanzi, ang larawang ito. Kanina, hindi mo nasabi ang kahulugan ng larawang ito. Ngayon, hindi mo alam ang pinakamahalagang bahagi ng larawang ito. Napatunayan na hindi ikaw ang aking Yanzi. Siya ang tunay. Hindi. Ipapakita ko sa'yo. Tingnan Montag. Ito ang aming love token na Jade. Ito ang patunay. Kinuhan mo lang iyan sa nanay ko. Mayanzi. Ong tapong mo. Mayanzi, tingnan mong mabuti. Ito ang kontrata ng empleyado. Huwag kang maglaro-laro. Kung hindi, ikukulong ka. Kontrata ka o. Hindi ka na makakalabas. Anong kontrata? Kontrata ng katulong. Si Mayanzi ang katulong ko. Makinig kayong lahat. Siya ang ina ni Gunanjue, at siya rin ang tunay na matrona ng pamilya Gu. Walang duda. Habang Zia ay isang mapangahas na katulong na nagpapangga. Katulong? So ang tunay na matrona. Ay si Gufeng? Mayanzi, matandang babaeng ito. Niloko niya tayo. Kaya pala nung konsyerto, ayaw niyang kumanta. Ngayong magpinta, hindi rin marunong. Peking matrona pala. Nagpanggap ka bilang aking Yanzi. Ako pa ang naging kasabwat at nang insulto sa kanya. Yanzi, ako. Napakatanga ko. Mayanzi, lahat ito, plano ko para sa'yo. Gusto kitang matauhan. Gusto kong malaman mo. Hindi magiging totoo ang peke. Hindi kayamanan ang kayabangan. Paano mangyayari yon? Hindi ba't basurera lang si Gufeng? Paano siya naging asawa ng pinakamayaman? Imposible. Ang taong minamaliit mo. Ang taong hindi mo maabot. Tita Yancy, ang Yade Montag. Paumanhin. Hindi ko agad na verify. Ang pagkakakilanlan ni Mayanzi. Pinagdaanan mo ang hirap. Yanzi, 25 taon. Ganito ang pagkikita natin. Sisiguraduhin kong makakamit mo ang katarungan. Nanju, tumawag ka ng pulis. Papapasukin ko sa kulungan ang babaeng ito. At babayaran niya ang dapat niyang bayaran. Ayokong makulong. Gufeng, hindi. Lola, pakiusap, sumamo ako sa iyo. Hindi ako pwedeng makulong. May anak at apo pa ako, kailangan nila ako. Hindi ako pwedeng makulong. Gufeng, sa ngalan ng ating pagkaklase noon. Patavarin Montag ako. Hindi kita patatawarin. Hindi lang ako ang niloko mo. Pati ang iyong anak at apo ay niloko mo rin. Nang ninakawan mo sila para magyabang. Naisip mo ba na magsisisi ka sa araw na ito? Ang pagkakulong mo ay bunga ng iyong mga gawa. Ano ang gagawin mo, Gufeng? Kung alam mo lang, bakit mo ginawa? Ang pagyayabang ang ugat ng lahat. Lola, Kami ang may kasalanan. Mula ngayon, kami ay hindi nasusunod sa uso para lang sumikat. Mabuti naman kung ganoon ang pag-iisip mo. Yanzi, nandito ka pala sa harap ko. Pero hindi ko kaagad nakilala. Nagkamali ako, pasensya na. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataong magbayad? Tingnan natin ang gagawin mo. Mahigit 20 taon na akong hindi nakakatanggap ng rosas. Gufeng, bakit wala ka? Ang anak ko at ang kapatid ko. Mga pasaway, ano na naman ang ginagawa ninyo? Nanay, hindi ako. Si Tote.
Ako si Xiaowen. Ay nangangako. Nasa buong buhay ko. Ipagtatanggol kita at mamahalin habang buhay. Yanzi. Pakakasalan mo ba ako? Payagan mo siya. Yanzi. Ayaw mo ba? Gago. Bilisan mo at isuot mo na sa akin. Halik. Halik. Halik.